Hi guys, it's me again, Belle, and welcome to my YouTube channel. So, ang pag-uusapan natin ngayon is ano nga ba yung on the spot terminate and yung 1 month, yung bibigyan ka ng 1 month notice of termination. So, yung on the spot is yung ora mismo, bababa ka na sa bahay ng amo mo. Yung kapag sinabi na ng amo mo na pack your things and leave, yun na, bababa ka rin sa araw na yon. Tapos, minsan may mga amo pa na kahit hating gabi na, nag-on the spot terminate sila. Pag ganun yung nangyari guys, kunyari, 12 o'clock na ng madaling araw, or ganyan, basta madaling araw na, pwede kayong tumawag ng pulis na papuntahin sa bahay nyo para yung police is pwede kayong i-assist na ihatid sa pupuntahan nyo, or pwede ring pag-usapan ng nyo mo at ng amo mo na bukas ka na ng umaga bababa, ganun. Tapos minsan may mga among tinataniman yung gamit ng mga katulong, ganyan. Kaya kapag may nakita kang gamit sa mga things mo na hindi naman sa'yo, or kunyari may nakita kang alahas na alam mong hindi naman sa'yo, wag mong gagalawin. Kasi, syempre may fingerprint yon. Tumawag ka ng police and then sabihin mo na may gamit dito na hindi naman akin para ma-check nila, para alam nila kung tinanim ba sa'yo yon or ano, ganyan. Kasi minsan may mga amo na sabi na, yung katulong ko nagnakaw ng ganito, ganyan, ganun. Tapos, kung in-on the spot ka ng amo mo, babayaran ka niya ng 1 month sahod mo. Yung ibibigay niya sa'yo yun, tapos bibigyan ka ng 100 na travel allowance, and then bibigyan ka niya ng plane ticket na pauwi mo ng Pinas. Ibubuk ka niya ng ticket na pauwi ng Pinas. Pwede rin na pag in-on the spot ka, meron pa kasing 14 days yun eh. Pwedeng ikaw yung mag-book or yung amo mo ang mag-book. Sabihin mo may 14 days ka pa na pwede kang magstay dito sa Hong Kong para kahit pa paano makahanap ka pa ng bagong employer mo, ganun. Pwede yun kasi may 14 days ka pa na pwedeng magstay dito. And yung on the spot is pwede rin gawin mo yun na ikaw mismo yung mag-terminate on the spot. Pero nga lang, kaso ikaw ang magbabayad ng 1 month na sahod mo dun sa amo mo. Pero kung gusto mong gawin to, yung araw mismo ng sahod mo, dun ka mag on the spot para yung sahod mo, diretso mo nang ibayad sa amo mo, ganun. Tapos ang babayaran lang sa'yo ng amo mo is yung 100 travel allowance, saka yung plane ticket mo na pauwi ng Pilipinas. Tapos guys, yung isa pa is yung 1 month notice. Pwede kang magsulat ng 1 month notice, tapos ipapapirma mo yan sa amo mo, ipapa-acknowledge mo yan sa amo mo, or kung ayaw mo namang ipaalam sa amo mo, kung gusto mo siyang sorpresahin ng surprise, magbe-break ako ng contract, isend mo yon sa sa immigration, tapos ihulog mo yun doon sa mailbox. Maraming nagkalat na mailbox dito sa Hong Kong guys, yung color green na mailbox. Pwede mong ihulog doon yung letter mo, tapos ang naisulat mo sa letter mo is yun nga, ako si ganyan-ganyan, tapos magbe-break ako ng contract, tapos ilalagay mo yung mga reasons kung bakit ka magbe-break ng contract, ganon. Tapos ihulog mo dun sa mailbox, tapos bumili ka ng ng stamp sa 7-Eleven, mga mura lang ata yun, mga $2 something ganon, tapos ihulog mo dun sa mailbox. Tapos pag na-receive na yun ng immigration, magsasend sila ng letter sa amo mo at sa'yo na isasabihin na sa araw na to is yun na yung last na working days mo dun sa amo mo, na magbibigay sila ng notice na yun nga, nag-break ka ng contract ng 1 month, ganun. Kaso nga lang, mag-ingat ka lang kasi syempre, sinurprise mo yung amo mo, yung 1 month na yon, panigurado, papagurin ka yan ng amo mo, susulitin niya yung 1 month na yon. Tapos syempre, yung galit niya na nag-terminate ka ng kontrata mo, susulitin niya yon. So, yun lang, mag-iingat kasi
hindi naman natin alam yung mga takbo ng utak ng mga ibang amo dito. Syempre, kagaya din naman natin sila na may mga times na talagang, 'di ba, tinotopak tayo ganyan. So, yon, pag dumating na yung araw na nakalagay dun sa termination letter mo na kung kailan ka lang yung last day na mag-work, babayaran ka pa rin ng amo mo ng yung sahod mo ng 1 month. Same din dun sa on the spot, yun din yung ibabayad sa'yo. Yung 1 month na sahod mo, yung food allowance mo na 100 or travel allowance, tapos yung plane ticket mo na pauwi ng Pinas. And same din, meron ka ring 14 days na pwede pang magstay ng Hong Kong bago ka umuwi ng Pinas para kahit pa paano, di ba, makahanap ka ng employer mo, ganon. So, yun. Saka guys, hindi naman sa lahat ng problema is terminate agad yung solusyon. Dapat, kung kaya mo pang tiisin mo hanggang kaya matatapos mo yung kontrata mo kasi mas maganda pa rin yung good record ka. Mas madali kang makakahanap ng amo kaysa baguhan ka pa lang. Kunyari, 3 months, nag-terminate ka na, guys. Ang hirap maghanap ng bagong amo sa mga ganyan. Kaya, hanggat kaya mo, tiisin mo, pag natapos mo na yung kontrata mo, wag ka nang mag-renew dyan sa amo mo kahit anong sabi niya na itataas ko yung sahod mo, ganyan-ganyan. No, mababait. Yung ibang amo, mabait lang kapag magre-renew na kasi, syempre, kaysa kukuha na naman sila ng iba, di ba? Mas malaki yung babayaran nila. Kaya, ang daming pang-uton na sasabihin nila para lang mag-renew ka. Kung pangit yung sitwasyon mo dyan sa amo mo, kahit anong sabihin niyang pang-uton na itaas ko yung sahod mo, ganyan, huwag ka nang mag-renew kasi sinasabi lang niya yan para mag-renew ka. Maghanap ka na ng ibang amo kasi guys, marami pa rin namang mababait na amo dito sa Hong Kong. Kaya tiis lang hanggang matapos mo yung kontrata mo para mas maganda yung record mo, malinis yung record mo, mas madali kang makakahanap ng bagong amo. So, yun lang. Tiis lang hanggat kaya natin. So, hanggang dito na lang yung video natin and I hope makatulong dun sa mga baguhan dito sa Hong Kong and sa mga balak mag-Hong Kong. So, yun guys. Bye-bye. Thank you for watching. God bless.